Love stories. Madalas nating naririnig na dapat ay sundin lahat ng sinasabi ng ating mga magulang. Pero walang magulang ang perpekto dahil kahit sila ay pwede ring magkamali anumang oras. Ikaw kabarangay, anong dahilan ng unang beses na pagtatalo ninyo ng magulang mo? Ang sabi nila mga kapuso ay magulang ang gagabay sa ating mga anak para maging mabuting tao tayo. Pero wala namang perpektong tao dito sa mundo. Kaya kahit mga magulang natin anumang oras ay pwede ring magkamali. Mga pagkakamali na minsan anak naman ang kailangan na umunawa at magbigay ng pag-intindi. Dear Papa Dudut, just call me Micah, 35 years old, nagtatrabaho sa isang admin office dito sa Marikina. Matagal ko nang gustong sumulat at magkwento sa inyo ng buhay ko. Mahirap lang ding isingit sa schedule ko dahil sa ako'y certified working mom. Dalawa na kasi ang anak ko tapos ay pareho pa kami ng asawa ko na may trabaho. Pero ganun pa man ay sinisigurado namin na may oras kaming mag-asawa para sa mga anak namin. Papadudot, ang ikakwento ko talaga sa inyo ay yung buhay ko noong dalaga pa lamang ako. Nasa third year college ako nang mamatay si daddy. Housewife si mommy kaya naman napilitan ako noon na mag-working student. May nakakabatang kapatid ako at 8 years ang pagitan naming dalawa. Nang makatapos ako ng pag-aaral ay nagkaroon ng trabaho, ako na ang tumayong breadwinner sa pamilya namin. Mahirap, papadudot, pero patuloy kong kinakaya noon sa paglipas ng mga taon. Mabuti na lamang at nakilala ko si Efren, ang boyfriend ko noon na palaging nandyan para sa akin, papadudot. Grabe! Ang sarap ng mga in-order mong pagkain. Lalo na tong dessert nila na halo-halo, sweetie. Nabusog ka ba, sweetie? Sobra! Mabuti naman, kasi medyo mahirap din talagang puntahan ng restaurant na to eh. Ang traffic talaga papunta dito. Pero sulit naman kasi masarap yung mga pagkain nila. At sobrang favorite ko talaga sa mga in-order natin, yung asparagus cannelloni pasta. The best! Yun din talaga ang unang-una kong nakita sa menu para sa'yo. Kasi alam ko na mahilig ka sa pasta. At hindi yun pwede mawala kapag kakain tayo sa mga restaurant na gaya nito. Siyempre naman, number 1 yun sa hinahanap ko sa menu sa tuwing mag-check ako ng mga restaurant sa internet. Sweetie, birthday nga pala ni Lola sa susunod na linggo. Makakapunta ka ba? Naku, hindi ko pa sure kasi medyo busy kami ngayon sa office eh. Tambak kami ng deadline para sa end of the month ng mga report. Ah, ganun ba? Sayang naman kasi ang tagal ka na rin nilang hindi nakikita eh. Sorry sweetie, tambak lang talaga ng trabaho sa opisina. Pero pagkatapos naman ng buwan na to, medyo maluwag na ang schedule ko. Kaya makakadalaw na ulit ako sa bahay niyo. Ayan, sige. Excited na rin kasi sila ulit na makita at makakwentuhan ka. Lalo na si Mami. Naku, wala naman kaming ibang pinag-uusapan ni Lola at Mami mo kung hindi yung tungkol sa plano natin para sa future. Alam mo naman ang mga yon. Excited na magkaroon ng apo sa atin. Kaya palagi ka na lang kinukulit. Darating din naman tayo dyan. Hindi pa nga lang ngayon. Alam ko. At yun din naman ang sinasabi ko sa kanila. Marami pa tayong ibang priority sa buhay na kailangang unahin. Mabuti nga nabibigyan mo pa rin ako ng oras sa mga date na kagaya nito. Mansa rin natin ngayon. Kaya dapat lang na magbigay pa rin ako ng oras para sa dinner date na to. Pero tama ka. Marami pa tayong priority sa buhay. Lalo na ako. At kauna-unahan sa priority ko na yon ay mapagtapos ng pag-aaral ang kapatid kong si Donna. Ilang taon na lang din naman at makakagraduate na siya ng college. Hindi pa naman ako naiinip. Huwag kang mag-alala, sweetie. Thank you ha. Sobrang understanding mo talaga sa sitwasyon ko. Siyempre naman, mahal kita eh.
Tsaka ilang taon na lang naman, makakagraduate na si Donna sa college. Pagkatapos nun, pwede na tayong gumawa ng 12 anak. Uy, anong gagawa agad ng mga anak? Magpapakasal muna tayo, no? Tsaka grabe, 12 anak talaga. Oo, para makabuo na kagad tayo ng isang basketball team. Ewan ko sa'yo, puro kakalokohan. Pero seryoso ako, sweetie. Thank you talaga kasi hindi mo ko masyadong pinipressure tungkol sa bagay na yon. Alam ko naman kasi ang sitwasyon mo nung umpisa pa lang. Kaya huwag ka mag-alala sa akin, sweetie. Maghihintay ako kasi alam ko na may hinihintay ako. Sigurado ako na sa huli, pakakasalan mo rin ako. Oo, dahil ikaw lang ang nag-iisang lalaki na gusto kong pakasalan at makasama habang buhay, sweetie. Papa Dudut, dati kong katrabaho si Efren at nagsimula kami bilang mabuting magkaibigan sa opisina. Nang mga panahon na yon ay pressured talaga ako sa pagiging breadwinner. Nagka-ulcer kasi ang kapatid kong si Donna at noong magamot siya ay si mama naman ang inatake ng mild stroke. Kagad naman siyang nakarecover pero ayun nga ang dami talagang gastusin at kinailangan ko nang pagkasyahin ang mga kinikita ko sa trabaho sa lahat ng kailangan naming pagkagastosan. May mga oras na naiiyak na talaga ako noon at si Efren ang palaging nasa tabi ko para makinig sa mga rant ko sa buhay, Papa Dudut. Doon nagsimulang lumalim ang friendship naming dalawa. Hanggang sa kalaunan ay naging magkarelasyon na nga kami. Tumibay pa ang relasyon na yon kahit lumipat na siya ng ibang kumpanya. Kasunod noon ay na-promote ako sa trabaho kaya kahit papaano ay mas tumaas ang sinasweldo ko. Doon kahit papaano ay unti-unting nagsimulang maging mas maayos ang buhay namin ng kapatid ko at ng mami ko, Papa Dudut. Ate Maika, nakauwi ka na pala. Kumain ka na ba? Hindi pa kasi nagre-review pa ako para sa exam namin bukas. Pero nakapagsaing na ako ng kanin kanina. Sakto kasi may dala akong ulam dito. Tumuan kasi ako sa isang fast food restaurant kanina bago umuwi dito sa bahay. Kaya nakapag-take out pa ako nitong isang bucket ng fried chicken. Ayan, hindi ko na kailangan magluto. Dali na natin yung pagkain sa mesa, ate. Sige, tara. Ilalagay ko na sa mesa itong mga pagkain. Kukuha na rin ako ng mga plato at kubyertos. Nasaan pala si Mommy? Hindi pa nakakauwi, ate. Umalis siya kaninang mga hapon. Ang sabi niya, pupunta lang daw siya sa bahay ni Ninang at magmamadyong doon. Saglit lang naman daw siya tapos uuwi rin bago maghapunan. Pasado 7:00 na wala pa rin siya dito sa bahay. Baka pauwi na rin siya, ate. Ihahain ko na itong mga dala mo, ate. Okay, sige. Ito. Ay, ang swerte Andyan ko na si talaga Mami. ngayong araw na to. At mukhang maganda ang mood niya. Oh, nakauwi ka na rin pala, Maika. Opo, kauuwi ko lang din po, Mommy. Ano po yung dala nyo? Bumili ako ng... inihaw na bangus at tilapia. Uy, wow! Parang may mini fiesta dito sa lamesa natin kasi ang dami nating ulam ngayon. Oo nga, no? Nakabili ka na rin pala ng pagkain, Maika. Maaga po kasi siyang nakapag-out sa opisina kaya nakabili siya ng fried chicken. Mami, ba't bumili kayo ng pagkain? Ang swerte ko kasi ngayong araw na ito. Nanalo ako sa mahjong. Kaya eto, naisipan ko na bumili ng pagkain para sa hapunan. Mabuti naman po at sinwerte na rin kayo sa wakas. Oo nga eh. Ilang araw na rin talaga akong minamalas. Ilang araw tuloy akong hindi makapag-ballroom dancing kasama sina kumare. Basta, Mommy, binigyan ko na po kayo ng pang-enroll nyo dun sa ballroom dance group na gusto nyong salihan, ha? Pero ang sabi nyo po, mas gusto nyong gastusin yun sa mahjong. Nabawi ko naman na yung perang naitalo ko nung mga nakaraang araw kaya may pang-enroll na ulit ako. Tsaka hayaan mo na ako kasi alam mo naman na ito lang ang libangan ko eh. Mahilig talaga ako mag-ballroom dancing nung kabataan at natigil lang nang ipagbuntis kita. Alam ko po yun, Mommy.
Kaya nga po hindi ko kayo binabawalan sa mga ginagawa nyo. Basta wag lang pong susobra. Lalo na sa pagsusugal Oo anak, huwag ka nang mag-alala sa akin. Matanda na ako at alam kong limitasyon ko. Alam ko rin ang tama at mali kaya hindi mo na ako kailangan paalalahanan pa. Ay, halika na. Kain na tayo habang mainit-init pa tong mga binili nating pagkain. Papadudot, maagang nga palang nag-asawa noon si Mami. 18 years old pa lamang siya nang ipagbuntis niya ako. At nagpakasal na rin sila ni Daddy noon. Wala raw siyang kaalam-alam sa buhay may asawa o pagiging nanay, kaya lahat ng bagay sa buhay niya noon ay bago talaga. Wala na rin kasi siyang mga magulang o kapatid. Mabuti na lamang at nandiyan ang mga magulang noon ni Daddy para kahit papaano ay maalalayan siya. Sinabi niya rin na dahil sa maaga siyang naging nanay ay hindi niya nasulit ang pagkadalaga niya. Kaya nga nang mamatay si Daddy at nagkaroon na ako ng sariling trabaho ay nakita ko talaga ang pagbabago niya na para bang bumabalik siya sa pagkadalaga. Madalas siyang lumalabas kasama ng mga kaibigan niya. Nagsa-shopping kahit kailangan naming magtipid. Umaattend ng Zumba, ballroom dancing at kung ano-ano pa nakasama ang mga kaibigan niya. Papadudot, ayos lang naman sa akin basta alam ko na masaya si Mami sa mga ginagawa niya sa buhay niya. Mga bagay na magpapaligaya sa kanya sa pang-araw-araw ay masaya na ako, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Masasabi ko rin, Papadudot, na maswerte ako sa boyfriend kong si Efren. Para kasing 3-in-1 na siya sa buhay ko. Boyfriend, tatay at best friend ko. Maganda rin talaga na nagsisimula ang relasyon sa isang malalim na pagkakaibigan kasi mas lumalalim din talaga ang feelings. Kaya naman alam ni Efren ang lahat ng isyu ko sa sarili ko at sa pamilya ko. Naging sandalan ko siya hindi lang sa saya kundi maging sa kalungkutan. Papadudot, solong anak nga pala si Efren ng mga magulang niya at panganay sa apo sa side ng mommy niya. Kaya naman excited na rin ang mga ito kung sakali man na bumuo na si Efren ng sarili niyang pamilya. Sa tuwing sasama nga ako sa family gathering nila ay panayang paramdam nila sa akin kung kailan daw ba namin sila bibigyan ng apo. Dinadaan ko na lamang sa ngiti at pagtawa ang sagot sa kanila. Mabuti na lang talaga at alam din ni Efren kung paano sabihin sa pamilya niya na marami pa kaming mga plano para sa mga sarili naming mga buhay, Papadudot. Ang aga namang uminit ang panahon. Oh, Mami, ang aga niyo po yatang nagising ngayon. Ay, oo. Naka-attend pa nga ako ng Zumba dance sa may plaza kanina. Anong oras po yun? Mga bago mag-alas 6 kanina pero saglit lang naman din ako doon. Parang masyado naman po yata maaga yon. Naku, ganun talaga kaaga mag-Zumba dance doon sa may plaza. Para raw maaga ring ganahan sa buhay. Pero umuwi nga rin ako agad kaya eto naisipan ko na magluto ng hotdog, sinangag na kanin, tsaka tosino para sa almusal natin. Ang dami niyo pong niluto, Mami. Minsan lang din kasi ako magising ng maaga kaya naisipan ko nang mag-asikaso ng almusal natin. Kaya nga po, medyo nagulat din talaga ako nang makita ko kayo nagluluto ng ganito kaaga sa kusina. Grabe ka naman sa akin, Maika. Marunong naman magluto ang mami mo. Alam ko po yon, Mommy. Medyo matagal na nga lang po nung huling beses nyo kaming pinagluto ng almusal ni Donna. Alam mo naman na lagi akong puyat at pagod sa ballroom dancing, kaya hirap na akong gumising ng ganito kaaga. Huwag ka mag-alala, mula ngayon, palagi na akong mag-aasikaso ng almusal ninyo ni Donna. Okay lang po, Mommy. Kaya na rin naman naming asikasuhin ni Donna ang mga sarili namin. Ang mabuti pa, umupo ka na dyan at matatapos na ako sa pagsasangag ko ng kanin dito. Sige po. Nasaan nga po pala si Donna? Inutusan ko munang bumili ng pandesal. Pandesal? Ang dami na po nitong pagkain na nakahain dito sa mesa.
Ano kasi? Kulang pa ng pandesal. Wala naman po mahilig kumain sa atin ng pandesal sa almusal, Mommy. Nung nakaraan nga po, inamag pa yung dinala ni Efren na tinapay kasi wala masyadong kumain sa atin noon. Kaya dapat hindi na po kayo nagpabili pa kay Donna. Hayaan mo na anak, kasi hindi naman masasayang yon. Paano pong Pumasok hindi na ako, masasayang? Di kasi nakalak yung pinto eh. Sino ka? Magnanakaw ka, no? Umalis ka kung ayaw mong ipabarangay kita. Sinasabi ko sa'yo, umalis ka dito. Teka, preno muna miss. Hindi ako magnanakaw, mas lalong hindi ako masamang tao. Eh bakit bigla ka nalang pumapasok dito sa loob ng bahay namin? Umalis ka na nga! Baby, sino ba tong babaeng to? Ba't ako pinapaalis nito? Anak ko yung si Micah, Jay. Anak mo naman pala eh. Ba't nga ako pinapaalis? Akala ko ba okay lang na pumunta ako rito sa bahay nyo? Alam mo, mabuti pa umalis na lang ako. Hindi! Saglit lang, Jay. Dito ka lang. Micah, anak. Sino ba kasi ang lalaking yon, Mommy? Ayun na nga. Bisita ko. Si Jay, boyfriend ko. Boyfriend? Boyfriend yung lalaki na yan? O bakit? Nagtataka ka pa? Hindi ba kita sa mukha kung bakit ako nagustuhan ng mama mo? Tumahimik ka dyan kasi hindi ikaw ang kinakausap ko. Mommy, ano po? Seryoso po talaga yung sinabi nyo? Boyfriend niyo talaga ang lalaki na to? Papa Dudut, yun ang unang pagkakataon na may pinakilala si Mommy na boyfriend niya. Ang sabi niya ay nagkakilala raw sila ni Jay sa Zumba class at si Jay daw ang Zumba instructor nila. Sa totoo lang ay bukas naman ang isip ko noon sa posibilidad na pwede magkaroon ng bagong pag-ibig ang mommy ko. Ang hindi ko lang inaasahan noon ay nang makita ko na halos kaedad ko lamang ang Jay na yon. Hindi naman talaga ako judgmental pero sobrang nakakainis ang itsura niya, lalo na ang kilos niya. Kung makipag-usap siya sa akin ay para bang tagal na niya akong kilala. Sobrang feeling close talaga pero dahil ayokong maging bastos ay pinilit ko pa rin ang sarili ko na pakisamahan siya ng maayos. Papa Dudut, kinausap ko pa si Mommy ng masinsinan tungkol sa boyfriend niya. Sinabi niya na mahal niya raw ito at sana ay huwag akong magalit sa pakikipagrelasyon niya. Hindi naman ako magagalit kung sinabi niya lang sa akin ng mas maaga at mas hindi ako magagalit kung hindi isang macho dancer ang binoyfriend niya. Opo, Papa Dudut, tama ang mga nabasa niyo. Nalaman ko noon sa isang tita kong madalas kasama ni Mommy na hindi isang certified Zumba instructor itong si Jay at isa talaga siyang macho dancer sa bar na minsan nilang pinuntahan na magkakaibigan noon. Doon ako mas lalong nainis sa kanya, Papa Dudut, pero anong magagawa ko? Nanay ko siya at hindi ko siya pwedeng basta pagsabihan o pagbawalan sa mga gusto niyang gawin. Hinayaan ko na lamang muna si Mommy, Papa Dudut. Alam ko na kahit medyo pasaway siya, responsable naman siya sa mga kilos niya. Sakto pa naman na may out of town kami ng boyfriend kong si Efren para mag-celebrate ng aming anniversary. Ayoko na nga sanang tumuloy dahil isang linggo akong mawawala sa bahay. Pero kinumbinsi na ako ng kapatid kong si Donna na siya na raw muna ang bahala kay Mommy. Sinabi naman ni Mommy na hindi siya gagawa ng kahit na anong bagay na ikakasakit ng ulo ko. At habang nasa bakasyon kami ay hindi maalis sa isipan ko kung ano na nga bang mga nangyayari sa bahay. Hanggang sa makauwi na nga kami at hindi ko inaasahan ang bubungad sa akin noon, Papa Dudut. Grabe, nakakapagod talaga yung biyahe. Buti na lang hindi masyadong traffic. Teka, bakit ang kalat dito sa sala? Kanino tong mga t-shirt na nandito sa may sofa? Nasaan ba sina Donna? Donna? Donna, nasa kwarto ka ba? Ate Micah, nakauwi ka na pala. Oo, kararating ko lang.
Hindi ko na rin pinapasok sa Efren. Pinauwi ko na siya pagkahatid niya sa akin para makapagpahinga na rin siya. Ah, ganun ba? Akala ko nga matatraffic pa kayo. Tinatawag nga kita eh. Saan ka ba galing? Nagwawalis ako sa likod ng bahay kanina nung marinig kitang dumating. Ang dami na palang mga tuyong dahon doon. Okay. Gusto ko lang kasi talagang itanong kung kanino ba itong mga damit na nakakalat dito sa sofa? Ah, yan ba? Oo, mga panlalaki to eh. Kanino ba to? Ano kasi, ate? May t-shirt, sando, tsaka ano to? Shorts na panlalaki pa? Kanino ba talaga to? Ate Maika, kasi… Donna, nakapagluto ka na ba ng para sa tanghalian? Nagugutom na ako eh. Ikaw? Teka, anong ginagawa mo dito? Bakit galing ka sa loob ng kwarto ni Mommy? At bakit inuutusan mo ang kapatid ko na magluto ng pagkain para sa'yo? Teka lang sandali, Miss Beautiful. Isa-isa lang ang tanong. Yan ka na naman eh. Niraratrat mo na naman ako eh. May pangalan ako kaya wag mo akong tinatawag ng ganyan. Donna, ano ba to? Ba't nandito ang lalaking to? At galing pa siya sa loob ng kwarto ni Mommy. Ate Maika, ayun na nga. 2 araw na kasi ditong nakatira si Kuya Jay. Ano? Paano nangyari yun? Anong paano nangyari yun? Eh di pinatira ako ng mami nyo rito. Ayoko nga sana eh, kaya lang mapilit yung mami nyo. Patay na patay. Gusto lagi nakabakod sa akin. Iba rin talaga yung tabas ng dila mo, no? O bakit? Totoo naman yung sinabi ko ah. Alam nyo, nagtsatsaga nga lang ako dyan sa mami nyo eh. Kung gusto mo nga Miss Beautiful, isa na lang sa inyo ni Donna ang syutain ko eh. Pero pwede namang 2 kayo sabay. 3 tayo. Bastos ka! Ay, bakit mo ako sinampal? Kasi napakabastos ng bibig mo. Alam mo, mabuti pang umalis ka na dito sa bahay namin. Kasi tatawag na talaga ako ng pulis para ipadampot ka. Alis! Teka! Tumigil ka nga sa paghampas mo sa akin! Kung hindi, tatamaan ka na talaga! Maika, anong ginagawa mo kay Jay? Pinapalayas ko na tong bastos na to, Mami. At ikaw, kapag hindi ka pa umalis, ipapapulis na talaga kita. Aalis na ako rito sa bahay nyo kasi rinding-rindi na ako dyan sa bunganga mo! Jay, saglit lang. Huwag ka umalis. Bitawan mo nga ako! Yang anak mo kausapin mo! Nanggigigil na talaga ako sa bunganga niyan ha! Alis na ako! Ipadala mo na lang sa akin lahat ng mga gamit na maiiwan ko. Wag mo na akong pupuntahan ha! Mga buwisit kayo! Jay, sandali lang. Hoy, mga kalat mo dito! Huwag mong iwan! Dahil itatapon ko talaga yan sa basurahan! Sinasabi ko sa'yo, wala ka ng gamit na babalikan dito sa bahay namin dahil ako mismo magtatapon ng mga yan sa basurahan! Maika, ano ba? Bakit mo naman binastos si Jay? Ako pa? Ako pa talaga ng bastos sa kanya, Mommy? Ate Maika! Bakit hindi niyo sinabi ni Donna sa akin na ilang araw na pala nakatira dito ang lalaki na yan? Maika, baka nakakalimutan mo na bahay ko to kaya karapatan ko na patirahin ang kahit na sinong gusto kong tumira dito. Oo nga po, bahay niyo. Pero Mommy, pinapaalala ko lang po sa inyo na ako ang nagtatrabaho para sa lahat ng gastusin sa bahay na to. Kaya siguro naman po, may karapatan din ako na magdesisyon para dito. Ate! Anak lang kita. At ako pa rin ang masusunod dito. Ako pa rin, Maika. Dahil mami mo ako at mas matanda ako sa'yo. Oo nga pala. Anak niyo nga lang po pala ako. Anak na ilang taon na nagpapakapagod sa trabaho para lang maibigay ang lahat ng pangangailangan niyo. Mami, hindi naman po sa nanunumbat ako. Pero kasi parang pagod na ako. Pagod na ako maging anak niyo. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala noong malaman ko na 2 araw na palang nakatira si Jay sa bahay namin. Hindi naman kasi yon sinasabi ng kapatid ko at sa tuwing kukumustahin ko sila sa bahay ay palagi niyang sinasabi na ayos lamang ang lahat. Yun pala ay ayaw niya lamang ipaalam sa akin na pinatira na ni Mami yung Jay na yon sa bahay namin. Ang kapal ng mukha ng lalaking yon. Ayaw ng kapatid ko na masira ang bakasyon namin ni Efren kaya tiniis na lamang niya na pakisamahan si Jay. Nainis lamang ako sa part na hindi man lang naisip ni Mami na babae ang nakababatang kapatid ko. Oo, boyfriend ni Mami si Jay pero hindi pa naman niya ito lubusang kilala. Paano kung masama pala itong tao at may gawing masama kay Donna?
Palibasa kasi ay sarili lamang ni Mami ang iniisip niya. Hindi na yata naalala noon na may dalawa siyang anak na babae na kailangan pa rin ng kalinga at proteksyon mula sa kanilang ina. Ang nanay ko ay nabubulag na sa pagmamahal at ibang-iba na siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang dahil sa pangyayaring yon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na pagtaasan ng boses si Mommy. Wala napuno na ako, Papa Dudut. Ayoko naman talagang isumbat ang pagiging breadwinner ng pamilya, pero hindi ko kayang i-take na sabihin ni Mommy na anak niya lamang ako, kaya mas dapat akong sumunod sa kanya. Tama naman ako, hindi ba? Na hindi sa lahat ng oras ay tama ang mga magulang natin. Na hindi palaging tama ang sinasabi ng mga mas nakakatanda sa atin. Pero yun kasi ang gustong iparating ni Mommy sa akin, Papa Dudut. Na alam niya ang ginagawa niya at wala siyang nakikitang mali doon. Anong wala? Yung patirahin niya sa bahay namin ng isang lalaki na halos ilang buwan pa lamang niyang nakikilala. Hindi ba mali yun? Tapos, mas matanda lamang ako sa mokong na yon ng isang taon. Yung ginagastosan niya yung taong hindi naman niya kaano-ano ay tama ba yon? Kaya naman hindi na ako nakatiis noon, Papa Dudut. Umalis na ako sa bahay namin at tumira muna ako sa tinutuluyan ni Efren. Mas nadagdagan ang inis ko nang malaman ko kay Donna na pinabalik ni Mommy si Jay sa bahay. Mula nga noon ay ayoko nang makarinig ng kahit na anong tungkol kay Mommy o sa ginagawa niya sa buhay niya, Papa Dudut. Nabayaran mo na ba yung tuition fee mo, Donna? Oo ate, kahapon lang. Mabuti naman. Di ba may sinasabi ka nung nakaraan na may kailangan ka pang bayaran dun sa ginagawa niyong research paper? Yun ba? Nabayaran ko na rin yun. Ha? Paano? Sobra kasi yung binigay mo sa akin na allowance nung nakaraang buwan. Ginamit ko yung natira para dun sa tinatapos naming research paper. Hindi ko napansin na sobra pala yung nalagay ko sa bank account mo. Mukha nga Ate Maika, ang dami mo rin kasi yatang iniisip ngayon. Oo, tambak na naman kasi kami ng trabaho sa opisina. Pero nakakapagpahinga ka pa rin naman ng maayos, di ba? Oo naman. Talaga? Hindi ka naman pinapabayaan dyan ni Kuya Efren? Naku, hindi. Alagang-alaga niya ako dito. Siya nga yung tagalaba at tagaluto dito sa place niya. Kapag uuwi ako dito, wala na akong ibang gagawin, kundi yung kumain at magpahinga na lang. Mabuti naman kung ganun. Kasi kapag nalaman ko na hindi kanya inaalagaan, aawayin ko talaga siya. Huwag kang mag-alala sa akin kasi alagang-alaga niya ako dito. Okay, sige. Naniniwala naman ako kasi kilala ko yung si Kuya Efren. Alam ko kung gaano siya kaalaga pagdating sa'yo. Oo nga pala Ate Maika. Nakwento ko na dati na wala na dito sa bahay si Kuya Jay, di ba? Tapos alam mo ba, nagsimula na rin si Mommy na… Donna, may kailangan na nga pala akong gawin. Ha? Anong gagawin mo ate? Maglilinis lang ako ng lababo kasi parang nakita ko kanina na medyo madumi na. Pero gabi na Ate Maika, hindi ba pwede na ipagpabukas mo na lang yun? Hindi pwede. Alam mo naman na hindi ako napapakali kapag may nakita ako madumi sa kusina. O sige na, tatawagan na lang uli kita bukas ha. Basta sabihin mo na lang sa akin kung may kailangan kang bayaran o paggagastosan sa school nyo, okay? Sige ate, thank you. Bye. Bye then. Hay, tapos na rin ako magligpit sa wakas. Oh, bakit bigla ka na lang napabuntong hininga dyan, sweetie? Wala lang. Ano ba yun? Sabihin mo na sa akin. Si Donna kasi. May kinukwento dapat siya na tungkol kay Mommy. O tapos? Anong tungkol sa mami mo? Hindi ko alam. Ha? Akala ko ba may ikakwento dapat si Donna? Oo nga pero hindi naman niya natuloy yung gusto niyang ikwento. Bakit naman? Kasi bigla na ako nagpaalam sa kanya sa tawag. Ang sabi ko may kailangan akong gawin sa kusina
para lang maputol na yung tawag namin. Iniiwasan ko kasi marinig yung gusto niyang ikwento tungkol kay Mommy. Sweetie, hindi ba parang medyo matagal mo nang tinitiis na hindi ka usapin ng mami mo? Ilang buwan mo na rin siyang hindi tinatawagan. Alam ko pero nakakaramdam pa rin kasi ako ng inis ngayon. Naiinis ako kasi nga para pang mas gusto niya pang kasama nun yung bastos na Jay na yun kesa sa amin ni Donna. Mas pinili niya pa yun kesa sa akin na anak niya na ilang taon na nagtrabaho para sa kanya. Ang tanda na ni Mommy pero habang tumatagal, para siyang tumatanda ng paurong. Wala naman kasing perpektong tao, sweetie. Kahit ang mga magulang natin, pwede pa rin sila magkamali, parang tayo. At sa oras na mangyari yon, tayong mga anak naman nila ang dapat na tumulong para maitama ang pagkakamali na yon. Mula nang umalis ako sa bahay namin ay hindi na ako naguhulog ng pera sa bank account ni Mommy Papa Dudut. Kay Don ako na lamang pinapadala ang panggastos na kailangan niya para sa school allowance niya. Nagbibigay ako ng kaunting extra para sa panggastos niya sa bahay at halos sapat lamang para wala rin siyang maiabot kay Mommy. Kasi sigurado ako na gagastusin niya lamang ang pera sa mahjong at pagbo-ballroom o sa kung ano pa bang mga libangan niya. Kagaya ng sabi ko kanina ay wala namang problema kung gawin ni Mommy ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya, pero ayoko lang talaga na kinakalimutan niya ang responsibilidad niya sa amin. Ayoko nang kinakalimutan niyang nanay na siya at may dalawa ng anak na parehong babae pa. May parte rin noon sa sarili ko ang nagigilty dahil sa naging sagutan namin ni Mommy Papa Dudut. Alam ko na hindi tama ang ginagawa kong pagtaas ng boses sa kanya noon at panunumbat. Sadyang napuno lang talaga ako ng araw na yon at alam kong kailangan kong maihinga sa ibang lugar ang bigat at sama ng loob na nararamdaman ko. Pero tama nga si Efren. Mabilis talagang mawala ang inis na nararamdaman mo lalo na kung para yon sa taong mahal mo. Dahil nga sa paglipas ng mga buwan, doon ko naisip ang mga maling nagawa ko sa mami ko. Kaya naman nag-decide ako na dumalaw sa bahay namin, Papa Dudut. Donna, nakauwi ka na ba? Bakit parang ang tahimik ng bahay? Teka, ang kalat naman dito sa sala. Ano to? Ang daming plastic na mga damit. Tsaka bakit may tripod dito? Ate Maika? Ate Maika! Namiss kita! Payakap nga ako! Ang higpit ng yakap ah. Siyempre, sobrang namiss talaga kita. Namiss din kita. Kasama mo ba si Kuya Efren? Hindi, kasi may lakad siya ngayon. Upo muna tayo dito sa sofa. Teka, ibababa ko lang sa sahig yung ibang plastic ng damit na nandito. Ayan. Tara, upo na tayo, Ate Maika. Sige. Bakit wala kang dala na malaking bag o gamit? Hindi rin naman kasi ako magtatagal. Dumaan lang talaga ako kasi may pinuntahan ako dyan sa malapit. Bakit ang dami mga damit na naka-plastic dito sa sala? Hindi naman siguro to dun sa bastos na Jay na yun, no? Eh naku, hindi yan kay Kuya Jay, ate. Matagal na nga yun pinalayas ni Mommy kasi nahuli niyang ninanakawan siya ng alahas. Ano? Pati ba naman alahas ni Mommy pinag-interesan pa ng lalaking yun? Oo, muntik na nga raw manakaw yung wedding ring nila ni Daddy. Mabuti na lang at sa ibang box niya na itago kasi iba na raw ang kutob niya sa mga kilos ni Kuya Jay. Paano niya nahuli ang lalaking yun? Wala ako nun dito sa bahay eh. Pero ang kwento ni Mommy, umalis siya para mamalengke. Tapos may nakalimutan siya, kaya bumalik siya. At doon niya nakita si Kuya Jay na pilit na sinisira yung jewelry box niya. Hayop talagang lalaking yun. Kaya nga eh, buti na lang hindi nasaktan ni Kuya Jay si Mommy. Nang takutin niya raw si Kuya Jay na ipapapulis sa tangkang pagnanakaw niya ng alahas ni Mommy, ayun, kaagad na umalis at hindi na nagpakita rito. May naiwan pa nga siyang mga gamit dito sa bahay pero tinapon na lahat ni Mommy.
Hindi ko alam na ganyan na pala ang nangyari dito habang wala ako. Kasi nga sa tuwing susubukan kong magkwento sa'yo, palagi kang umiiwas basta tungkol kay mami ang topic. Ayoko naman napilitin kang makinig kasi baka sa akin ka naman magalit. Sorry ate ha, hinintay ko lang talagang pumunta ka rito para makwento ko sa'yo ng personal. Ayos lang, Donna. Huwag kang mag-alala. Medyo nagigilty nga ako kasi ang dami ko na palang hindi alam sa nangyari dito sa bahay natin. Ayos na yun ate, okay lang naman kami dito ni mami. Ang bilis niya ngang mag-move on sa hayop na lalaking yun eh. Mabuti naman kung ganun. Teka, ano nga itong mga naka-plastic na mga damit na binaba mo dito sa sahig? Ah, mga paninda yan ni mami. Paninda ni Mommy? Ay, grabe. Napakainit sa labas. Maika, sa wakas umuwi ka na. Dumaan lang po ako dito kasi may pinuntahan ako na malapit dyan. Saan po kayo galing? Sa Mahjong na naman. Naku, matagal nang hindi nagmamadyong si mami, ate Maika. Talaga? Oo, matagal na akong hindi pumupunta doon kina kumare para magmadyong. Hindi na nga rin ako sumasama sa pagzuzumba o ballroom dancing nila. Galing ako sa may plaza kasi nakipag-meet ako doon sa 3 customer ko na umorder ng mga damit. Nag-online selling na kasi ako ng mga branded pero second hand na gamit. Ito po bang mga damit na naka-plastic ang tinutukoy nyo? Oo, yan nga. Alam mo kasi, mula nung palayasin ko dito yung magnanakaw na ex-boyfriend ko, ang dami kong na-realize noon. Kasama na dun yung mga sinabi mo na ang tagal mo na palang nagtatrabaho para sa bahay na to. Kaya nagpatulong ako kay Donna na mag-isip ng pwede kong pagkakitaan. At yung pag-online selling ng mga damit ang sinuggest ko kay mami. Sakto kasi yung kaklase ko, may alam siyang warehouse na bagsakan ng mga ganong damit at mura lang talaga makukuha. Medyo maliit lang ang tubo ni mami, pero nababawi naman niya yung puhunan saka kumikita rin siya kahit papano. Mas malakas ang benta niya kapag nagla-live selling siya kasi alam mo naman kung gaano kadaldal si mami sa harap ng camera. Tsaka huwag kang mag-alala, Maika. Kasi pera ko naman ang ginamit ko para sa puhunan dito sa maliit na negosyo ko. May naipon din naman ako kahit papaano at naging sapat na para makabili ako ng 2 sako ng mga damit na pangbenta ko. Kaya pasensya ka na kung medyo makalat dito sa bahay natin ha. Wala namang pong problema sa akin kung makalat dito sa bahay, Mommy. Pasensya ka na rin pala sa naging pagtatalo natin nung nakaraan. Alam ko naman na may mali rin ako, kaya gusto kong mag-sorry kasi… Ako po ang dapat na mag-sorry, Mommy. Kasi una po sa lahat, hindi ko po kayo dapat na pinagtaasan ng boses ng araw na yon. At marami rin po akong masasakit na salitang nabitawan. Siguro po, kalimutan na lang po natin yon. Kasi ang mas mahalaga po ngayon, naiintindihan na po natin ang isa't isa. Papadudot nung umalis ako sa bahay namin ay hindi rin yon naging madali para sa akin. Dahil iba talaga ang kutob ko sa ugali ng Jane na yon. Pero mabigat kasi talaga ang pakiramdam ko noon at alam ko na mas lalaki lang ang pagtatalo namin ni Mami kapag hindi ako umalis. Kaya naman minabuti ko na doon muna magstay sa tinutuluyan ni Efren para magpalipas ng sama ng loob. Pagkatapos noon ay sa tuwing tatawagan ko si Donna para kumustahin ay hindi talaga ako nagpapakwento ng kahit na ano tungkol kay Mami. Kapag sinusubukan niya na mag-open ng topic tungkol kay Mami ay puputulin ko na kaagad ang pag-uusap namin at ibababa ang tawag. Kaya wala kaming ibang napag-uusapan noon kundi tungkol sa kanya lamang o sa pag-aaral niya. Wala rin ako naging ibang balita tungkol kay Mami dahil blinako na siya sa mga social media accounts ko. At siguro dahil sa pride at mami ko siya ay hindi niya rin sinubukan na tawagan o i-text pa ako. Pero dumating ang time na bigla kong naramdaman na nami-miss ko na rin si Mami Papadudot. Yun ang oras na nagigilty na rin ako dahil sa naging pagtatalo namin. Yung huli kasi ang pinakamalalang pag-aaway talaga namin. Kaya nang lumipas sa mga araw noon ay naiiyak na lamang ako sa tuwing naiisip ko ang araw na yon.
Tiniis ko lang talaga na hindi muna umuwi kaagad sa bahay dahil baka mas mag-away lamang kami ni Mommy. At gusto ko rin na ipakita kay Mommy kung ano ba ang bagay na kinakagalit ko sa kanya. Gusto kong ma-realize niya na pareho kaming may pagkakamali noon, na hindi porke anak niya lamang ako ay siya na ang palaging tama. At hindi ko nga inaasahan ang makikita ko noon, Papa Dudut. Yung biglang pagbabago ni Mommy at maiinis pa nga sana ako kasi nakita kong medyo makalat ang bahay. Yun pala ay nagsisimula na mag-online selling si Mommy para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Kasi nga hindi na ako nagbibigay ng allowance para sa kanya, kaya gumawa na rin siya ng paraan para magkaroon siya ng sarili niyang pera. Ang nakakatuwa lang ay ginagawa niya ang bagay na yon hindi lang para sa sarili niya kundi para na rin sa bahay at kay Donna. Papa Dudut, hindi ko na rin nakita noon si Jay at buti na lang talaga kasi baka ako pa mismo ang magsampa ng demanda para tuluyan siyang makulong. Naging maayos na rin ang relasyon namin ni Mommy at lumago pa nga ang negosyo niya. Mula sa tinitinda niyang mga damit online ay nagkaroon na rin siya ng iba pang mga tinitinda kagaya ng mga gamit sa bahay hanggang sa magkaroon na siya ng sarili niyang maliit na butik dito sa amin. Minsan talaga masusubok din ang pasensya natin nang dahil sa mga taong nakakatanda sa atin. Tayo na lang mga mag-a-adjust para sa kanila. Ganun pa man ay huwag nating kakalimutan na bigyan sila ng respeto. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at mabuhay po ang Barangay Love Stories at ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Micah. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Bagay na hindi natin kaya o hirap tayong tanggapin. Isang araw ay aabot na lamang tayo sa punto na masasanay na lamang tayong makisama o mabuhay kasama ng mga bagay na yon. Ikaw, kabarangay, ano ang isang bagay na nahirapan kang tanggapin sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jose, 55 years old at gusto ko lamang ikwento sa inyo ang nangyari sa amin ng 3 anak ko neto lang nakaraan. Nabiyayaan ako ng 3 anak na lalaki. Pero may mga pusong babae. Ang panganay kong si Rocky ay 32 years old na at gusto niyang tawagin siya sa pangalang Rachel. Sinundan siya ni Troy o mas kilala sa tawag na Tracy sa aming barangay. 1 taon lang ang agwat niya kay Rocky. Ang bunso ko naman ay si Henry. Pero mas pinili niyang tawagin siya sa pangalang Kylene dahil kamukha raw niya si Kylene Alcantara. Siya naman ay 30 years old na. Ako na lang ang kasama nila sa buhay dahil mga bata pa lamang sila noong namatay ang nanay nila. Hindi na ako nag-asawa pa dahil nakatuon ang atensyon ko sa kanilang magkakapatid. Hindi naman ako nagsisi dahil noong tumanda na rin sila. Ako naman ang inalagaan nila. Hindi madaling tanggapin sa una ang pagladlad nila sa totoong kasarian nila, Papa Dudut. Dahil bilang isang ama ay gusto ko noon na may magtuloy ng lahi namin. Kaya lang wala naman akong kontrol noon sa buhay nila at sa kung saan sila magiging masaya. Hindi ko naman sinasabing nabigla ako sa pag-amin nila sa akin dahil buhay pa ang nanay nila ay nakitaan ko na sila ng mga senyales na magiging binabae sila. Hindi ko lang kaagad yon tinanggap at inisip na baka nagagaya lamang sila sa mga kalaro nila sa eskwela. Kaya lang mas naging halata pa ang pagiging bakla nila habang tumatagal, Papa Dudut. Basta isang araw ay nakita ko na lamang sila na isa-isang lumapit sa akin at inamin ang totoong kasarian nila.
Hindi ako nakaimik sa una. Pero sinubukan kong tanggapin dahil mahal ko sila, Papa Dudut. Napuyat sa kakarampa kagabi. May almusal na ba? Di pa po ako gutom. Paano naman ako? Magpainit na lang kayo. Marami tayong tira sa ref kagabi. Pagtimpla mo naman ako ng kape, anak. Wala po ako sa mood. Sige na, please. Rachel? O sige na nga. Oo nga pala. Dumalo ba rito yung nobyo mo kagabi? Si Peter ba yon? Harold po ang pangalan niya, Tay. Magkatunog din naman ah. Oo nga po, andito siya kagabi. Kamusta na siya? Wala na kaming forever, Tay. Hiwalay na kayo? Nakipag-break ako sa kanya eh. Tapos ikaw itong umiiyak. Kasi gusto kong habulin niya ako. Masama ba yun? Ikaw yung nakipag-hiwalay eh. Ano ba kasing problema mo ha? Kasi naman, Tay, lagi siyang walang time para sa akin. Puro na lang pagmumotor ang ginagawa niya. Di ba ikaw yung nagbigay ng down payment sa motor niya? Ako rin po nagparehistro nun. Tapos hati kami sa buwan ng hulog. Tapos yung mga kapatid mo, hindi mo man lang mabilang kahit monay sa kanto. Binibigay ko naman po sa kanila yung mga napaglumaan kong bra. Ewan ko sa'yo. Anong gagawin ko, Tay? Di na siya nagpaparamdam ngayon. Baka may nahanap na siyang iba. Ang OA mo naman. Kagabi lang kayo naghiwalay ah. Mabilis yun matukso sa iba. Bigyan mo lang siya ng oras. Baka pag nakalayo ka na sa kanya makita niya ang halaga mo. Paano kung iba naman ang makita niya sa paglayo ko? Paano kung makahanap siya ng mas maganda at mas maalindog na bakla kaysa sa akin? Di hindi siya para sa'yo. Tay naman Ay, humingi ka ng payo sa mga kapatid mo, wag sa akin. Asan na yung kape ko? Papaitan ko lalo ang kape nyo, bahala kayo. Para malasahan nyo eksakto ang nararamdaman ko. Rocky, Rachel, anak. Lalaki lang yan. Marami pa dyan. Yung mamahalin ka at hindi ka pagdadamutan ng oras. Marami pa dyan na gusto ng bagong motor. Pipila sila sa'yo balang araw. Tay naman Alam mo ba nung bago pa lang kami ng nanay mo? Nagkahiwalay din kami. Di nyo nakwento sa amin yan. 1 taon kami nagkahiwalay. Ako rin ang tumapos ng relasyon namin. Pero ako rin yung bumalik. Bakit po? Akala ko nung una, hindi ko siya kailangan. Mas ginusto kong maging malaya. Yung tipong walang nakikialam sa akin. Kaya lang habang tumatagal, namiss ko yung nanay niyo, lalo na nung hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Ayun, bumalik ako sa kanya at nagbakaawa pa akong bigyan niya ako ng pagkakataon. At pinagbigyan naman niya kayo? Hindi siya nagdalawang isip na papalikin ako sa buhay niya. Kaya doon ko nakita ang halaga ng nanay niyo. Nagawa niya akong tanggapin kahit na hindi na dapat. Mula noon, hindi ko na sinubukan pang kwestiyonin ang pagmamahal ko sa kanya. Inaya ko na rin siya magpakasal kasi alam kong wala na akong alinlangan pa. Ay, sana all. Kaya kumpara sa'yo si Peter, Harold. kumpara sa'yo si Harold, kahit anong gawin niyang paglayo, babalik pa rin siya sa'yo. Yun kung totoong mahal ka niya at nakikita niya ang halaga mo. O sige na nga. Babawasan ko na ng 40% ang pait ng kape na titimplahin ko para sa inyo. Ako ang madalas na sinasabihan ng mga anak ko ng mga nangyayari sa kanila. Hindi sila nakaramdam ng hiya sa akin sa pag-amin sa mga nararamdaman nila mula noong tinanggap ko ang buo nilang pagkatao. Minsan nahihirapan ako na bigyan sila ng payo lalo na sa mga problema nila sa love life dahil nakakailang. Hanggang sa nakasanayan ko na lamang yon. Naging masaya ako sa pagbibigay ng payo sa kanila lalo kapag alam kong nakakatulong yon para mabuhayan sila at muling maging masaya. Natuwa din ako dahil sa akin sila nagtiwalang magsabi ng mga nangyayari sa buhay nila kaysa sa ibang tao. Napanatag ako na bigyan sila ng payo dahil alam nilang sincere ako maging maayos ang kalagayan nila. Madalas na nagkakaroon noon ng problema sa buhay pag-ibig niya si Rachel. 15 years old lamang si Rachel noong inamin niyang bakla siya.
Ramdam ko nga noon pero hindi ko alam talaga. Naalala ko na pinagtimpla pa niya ako ng kape isang hapon habang nasa veranda ako. Nilapitan niya ako at naupo pa sa tabi ko. Pagkatapos ay nilabas niya ang lipstick niyang kulay pula. Pinakita niya yon sa akin at saka humingi ng tawad. Naintindihan ko na ang ibig niyang sabihin pero mas pinili kong makinig pa sa mga susunod niyang sasabihin. Sinabi niyang hindi na raw niya kayang itago pa ang pagiging bakla niya. Sinabi rin niya na gusto na niyang malayang ipahid ang lipstick na yon sa labi niya anumang oras. At kahit saang parte ng bahay namin. Tumango lamang ako saka ininom ang kapeng inabot niya. Nagkaintindihan na kami roon, sa isang tango ko pa lamang ay saka niyakap niya ako para magpasalamat. Agad niyang pinahid ang pulang lipstick sa kanyang labi at saka sumayaw palayo sa akin. Ang susunod ko namang ikukwento sa inyo ay ang dalawa kong sumunod na mga anak. Sina Troy o Tracy at Henry o Kailin. Hoist, Henry, para sabihin ko sa'yo, ako ang nakaschedule sa paggamit ng blue dress natin. Oy, wag mo akong tawaging Henry dahil di bagay sa blue dress ko ang pangalan na yan, Troy. Tracy, dahil sa kalapastanganan mo, mas lalong di ako papayag na hindi ako magsusuot ng blue dress. Bakla ka? Humanap ka ng isusuot sa peryahan bukas. Importante ang lakad ko bukas sa peryahan, kaya ako ang dapat na magsuot ng blue dress natin. Hindi ba't schedule ko bukas ng paggamit? Kakasuot mo lang last Friday. Tapos ikaw ulit magsusuot bukas? Di mo pa nga nalalaban eh. Wala ka namang ganap bukas Nandito ka lang sa bahay. Di ba sabi mo marami kang isesend na email sa trabaho mo? Bakit? Di ba ako pwede mag-send ng email habang suot ang blue dress? Hay nako, sinasayang mo lang ang ganda ng blue dress kung dito mo lang sa bahay irarampa. Wala kang pakialam. Basta schedule ko bukas. Tapos. Sige, ganyan ka talaga sis? Sasabihin ko bukas sa crush mo na nagkapigsa ka sa kilikili para ma-turn off siya sa'yo lalo. Personalan pala ang gusto. Sige, sasabihin ko sa ex mo na pinagpalit mo siya sa taga-perya. Inggit much? Sa bagay, wala ka palang jowa. Pangit mo kasi. Ganda ka sis. Mukha kang ang giniling na abdo. Ikaw naman, mukha kang hilaw na abdo. Talagang ginagalit mo ako ha? Halika nga rito. Sige. Ano? Ano na naman bang gulo to? Troy! Henry! Ito kasing si Henry tayo eh. Talaga? Henry na naman? Kailin! Ito kasing bakla na to, pinipilit na gamitin yung asul na bestida namin. Di naman niya schedule. Bakit ba lagi yung pinag-aawayan yung bestida na yon, ha? Sunugin ko na lang kaya para matapos na tong away nyo. Napakaramot mo, Tracy, ha? Pag ikaw naman pinagbibigyan kita. Minsan lang ako di sumunod sa schedule, di mo pa ako mapagbigyan? Asan yung bestida na yan para masunog ko na? Akin na! Huwag kayong magalit sa bestida, tay. Kay Kailin kayo magalit. Tay, magalit ka na lang sa aming tatlo ng bestida para fair. Bahala nga kayo. Matatanda na kayo. Ayusin niyo yung gulo niyo. Talaga ginigigil mo ako bakla, ha? Bakla ka, huwag mo akong sinasabunutan ha. Kakapayos ko pa lang ng hair extension ko. Sasabunutan uli kita hanggat hindi ka pumapayag na ipahiram sa akin yung blue dress natin. Ganon ha? Hetong sa'yo! Aray! Bakit hinila yung eyelash extension ko? Di pa dry to! Sis naman eh! Yak! Ang lagkit! Sa mumurahin ka na naman nagpagawa! Chipangang bakla! Hindi ba kayo titigil? Hindi na ako. Hindi ako makahinga. Ito kasing si Tracy tayo eh. Ako talaga? Ikaw kaya? Talaga bang hindi niyo papansinin ang kalagayan ko? Hindi na ako makahinga, Deep breaths lang, tay. Deep breaths! Kaya mo yan, tay. Fighting! Mga hayop kayong... Hala, true nga. Tay! Gising, tay! Tracy! Tumawag ka ng puneraria! Anong number nila? Check mo sa... Punerarya kagad ang tatawagan niyo. Si tatay naman kung makabatok. Ay! Munti ka na akong tumawag ha!
Isa ka pa, Tracy! Ibangon niyo nga ako! Oh, ingat sa pagtayo. Bakit nyo ba kami dinadramahan dyan, Tay? Akala nyo ba mag-aalala kami? Siyempre hindi! Mga loko-loko! Gusto ko lang na tumigil na kayo sa kakaaway! Kayo nga, Kailin, Tracy, utang na loob! Tigilan niyo lang mag-away! Konti na lang magiging totoo na yung atake ko eh! Saka na kami titigil kapag true na, Tay. Truth decay. Ay, ewan ko sa inyo. Matutulog na ako. At bukas, kung hindi pa kayo magkasundo dyan sa lintik na bestidang pinag-aawayan nyo, susunugin ko lahat ng makeup at mga panty nyo. Natakot sila nang sabihin kong susunugin ko ang mga panty at makeup nila. Kaya agad silang nagyakapan. Napatawa na lamang ako sa dalawa kong anak na yon. Pumasok na ako sa kwarto para magpahinga at hindi ko na sila narinig na nag-away pa. Sina Kailin at Tracy ang madalas na magkasama dahil hindi naman nagkakalayo ang mga edad nila. Aso't pusa lang talaga sila madalas pero nagkakasundo rin naman kaagad. Naalala ko nga noong inamin nila ang pagiging bakla nila sa akin. Noong nalaman nilang tinanggap ko ang pag-amin ni Rachel ay lumakas ang mga loob nilang lapitan din ako. Gabi na noon at nakahiga na ako sa kama. Nakuha ko na ang tulog ko nang yugyugin ni Tracy ang balikat ko. Nagising ako at napatingin sa kanya, Papa Dudut. Nakita kong magka-holding hands sina Kailin at nakatitig lamang sa akin. Napabuntong hininga ako dahil alam ko na noon kung ano man ang sasabihin nila. Bakit naman hindi ko malalaman? Nakabistida silang pareho nang pumasok ng kwarto ko. Tinanong ko lang kung ano yung kailangan nila at doon nila sinabing may aaminin daw sila. Ang haba pa ng litanya ni Tracy at nagpaikot-ikot naman si Kailin sa gusto niyang sabihin. Nairita na ako at saka sinabi sa kanila na tanggap ko ang pagiging bakla nila. Nagulat sila at napatili pa. Kahit ako ay nagulat din. Baka nga nagulat din ang mga butiki sa kisame dahil sa tili nila na yon. Nakita kong nagyakapan silang dalawang magkapatid at saka niyakap ako. Di na lamang din ako gumalaw at sinabi na lamang sa kanila na bumalik na sa kwarto nila dahil kailangan ko nang matulog. Sinunod naman nila ako at pumunta na sa kanilang kwarto. Papikit na ako noon nang bigla akong magising dahil sa pagtili nilang muli, Papa Dudut. Napailing na lamang ako pero may ngiti noon sa mga labi ko. Malaya na rin ang dalawa kong anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagtungo ako sa puntod ng asawa ko isang araw bago ang death anniversary niya. Yun ang nakasanayan ko mula noong nawala siya. Gusto ko kasing masolo ang asawa ko sa ganoong paraan dahil kinabukasan naman ay buo kaming pamilya na pumupunta sa puntod niya. Yun din kasi ang paraan ko para ma-update noon ang asawa ko sa mga nangyayari sa buhay namin. Nakasanayan ko na yon at lagi akong may baong sa labat na iaatang ko sa kanyang puntod. Sa labat kasi ang paborito ng yumao kong asawa. Hindi ko nagustuhan ang lasa ng salabat nung unang beses na nakatikim ako noon. Pero dahil sa madalas ngang iniinom yon ng asawa ko ay nasanay na ako sa lasa. Hinahanap-hanap ko na ang lasa ng salabat at wala akong ibang maalala kundi ang asawa ko. Kaya nahirapan akong inumin yon noong namatay siya dahil hanggat maaari ay ayoko na siyang maalala. Nagtagal ako sa puntod ng asawa ko dahil marami akong binalita sa kanya. Marami akong sinabi sa mga nangyayari sa mga anak namin. Nakita ko na nga lang ang sarili ko na nakangiti na para bang kaharap ko lamang siya. Kung hindi lang noon nagsimulang umambon ay baka hindi pa ako umalis noon. Ewan ko ba pero lagi akong nakakahanap ng kapayapaan sa tuwing dumadalaw ako noon sa puntod ng asawa ko. Kaya nga kapag may problema ako o malungkot, agad kong pinupuntahan ang puntod ng asawa ko. Yun din ang dahilan kung bakit lumipat kami ng bahay isang buwan after mamatay ng asawa ko. Pumili ako noon ng bahay na malapit sa sementeryo kung saan ay nakalibing ang asawa ko para madali lang kaming makapunta kung sakali mang mamis namin siya. Papadudot isang araw bandang 5:30 na ng hapon nang nakauwi ako ng bahay.
naabutan ko ang 3 anak ko na nag-uusap-usap sa may hapagkainan. Aba, buti naman umuwi ka na, Tay. Saan ka galing ha? Halos paggabi na. Uwi ba yan ng matinong tatay? Tigilan niyo nga ako. Alam niyo naman galing ako sa nanay niyo eh. Kay nanay ba talaga? Oo naman. Ano bang nasa isip niyo? Sa kainuman ko. Kala namin nakipag-date na kayo eh. Nakipag-date nga ako. Sa nanay niyo. Ang safe naman ng sagot. When kaya magkakaroon ng bagong inspirasyon si tatay, mga sis? Kayo ang inspirasyon ko. Hindi ko na kailangan magdagdag. Oh, sayang naman. Tingnan niyo mga sis, ang galing pa naman mambola ni tatay. Sayang at hindi niya nagagamit sa babae. Mga babae naman kayo, di ba? Tay, alam niyo na po kung anong ibig namin sabihin. Diretsahan na, Tay. Magjowa ka na, please. Para di na lang puntod ni nanay ang hinihimas mo. Tama! Ay, wala akong oras para dyan. Saka, sakit lang yan sa ulo. Sa inyo pa nga lang eh, sasabog na ang ulo ko. Ayoko na magdagdag. Sa ngayon lang yan. Pero pag may nakilala na kayo, baka nga di mo na kami pansinin. Baka biglang huyo na kami sa inyo. True! Tsaka baka mas malandi ka pa sa amin pag nagkataon, Tay. May irereto kami sa inyo. Ayaw ka. Di pa nga nakikita yung irereto namin, pas na agad. Arte mo, Tay, ha? Eh siya hindi nga ako interesado eh. Pinaghirapan kaya namin na piliin tong isang tumula sa lahat ng irereto namin sana sa inyo. Marami kayong irereto sa akin. Munti ka na. Nagtalo pa kaming 3. Itong si Kylene, gusto niyang ireto yung teacher niya nung elementary, eh di naman yun cute. Mukha siyang electric fan na maalikabok na ayaw nang umikot. Pero magaling siya mag-English. Bakit? Sa tingin mo titibok ang puso ni tatay sa magaling mag-English? Titibok ang puso niya kasi kakabahan siyang sumagot in English. Sa bagay. Tapos Tay, itong si Tracy, may nakita sa Facebook na matandang byuda. Di naman kilala ni bakla, pero ang lakas ng loob na sabihing mabait daw yung byuda. Lukso lang kasi ng dugo, Ate Rachel. Ano bang lukso ng dugo? Bakit? Kamag-anak mo yan? Basta, di ko ma-explain. Ay naku, wag ka na mag-explain, ang pangit mo. Ah, ang ganda mo ha? Reyna ng Kalyo. Ay, wow! O yan na naman. Mag-aaway-aaway na naman kayo. Tigilan niyo na kasi yan dahil hindi talaga ako interesado. Tay, gusto lang namin na maging masaya ka. Masaya naman ako ah. Kahit kayong 3 lang ang kasama ko, okay na ako. Tanong niyo pa sa nanay niyo. As if naman sasagot si nanay. Yung irereto namin sa inyo, perfect na talaga. Bagay talaga kayo, Tay. Kasi marami kayong pagkakapareho. Pareho kayong panot, ganon? Cheers! Bahala kayo sa buhay niyo. Kami na talagang bahala. Naset na namin ang date yung dalawa. Nalaman ko na sila na ang nakipag-usap sa babaeng sinasabi nila. Nalaman ko rin na 35 years old ang babaeng yon. Gemma ang pangalan ng babaeng gustong ireto sa akin ng mga anak ko, Papa Dudut. Pinakita pa nila sa akin ang picture at ibang detalye sa kanya. Aminado naman ako na nagandahan ako sa kanya. Hindi ko lang alam kung magugustuhan niya noon ang katulad kong may edad na. Tinanggihan ko ang mga anak ko dahil hindi naman ako kampanteng makipag-date. Wala na kasi akong ibang naging karelasyon after mamatay ng asawa ko. May sinubukan akong ligawan dati, 2 taon matapos mamatay ang asawa ko, pero naramdaman kong hindi siya interesadong makilala ang mga anak ko. Doon pa lang ay nawala na ako ng gana dahil importanteng makasundo ng magiging karelasyon ko ang mga anak ko. Nawala na rin ako ng ganang maghanap pa ng karelasyon mula noon, Papa Dudut. Saka nag-enjoy saka na-enjoy ko na lamang makasama ang mga anak ko. Silang nagbibigay ng saya sa akin sa mga panahong pakiramdam ko ay nag-iisa na ako. Kaya hindi naging issue sa akin kung wala man akong maging katuwang sa buhay dahil sapat na ang mga anak ko. Kaya lang sinasabi nila na balang araw ay makakahanap din sila ng mapapangasawa nila at natatakot daw sila na maiwan ako mag-isa. Kaya daw nila naisip na hanapan ako para
may makasama ako sa pagtanda. Nasaktan ako sa mga sinabi nila dahil gusto kong makasama sila hanggang sa huling hininga ko. Pero tama rin naman sila. Kaya kahit labag noon sa loob ko ay sinubukan kong buksan ang puso ko para makilala itong si Gemma. Sa bahay lang kami noon nag-date at inayos lahat yon ng mga anak ko. Iniwan nila kaming dalawa ni Gemma para makapag-usap after nilang masiguro na maayos na ang lahat ng kailangan namin sa date na iyon. Pasensya ka na sa mga anak ko, ha? Ay, wala yun. Naghahanap din naman kasi ako. Ng karelasyon? Nang halaman na may barangay clearance. Siyempre, karelasyon! Sorry, ha? Hindi ko alam paano makipag-usap sa kadate, eh. Ito pa lang kasi yung unang beses ulit matapos Oo, yung... nakwento nga ng mga anak mo. Paano mo nga pala nakilala mga anak ko? Coordinator ako ng isang pageant na sinalihan ng bunso mo. Andun din sina Tracy at Rachel. Nakipagtsikahan na sa akin hanggang sa maging close kami. Di ko naman alam na plano pala nilang ireto ako sa'yo. Kala ko gusto lang nilang mapanalo si Kailin. Hindi ko rin naman inaasahan na irereto nila ako. Kala ko kasi alam nilang okay na ako kahit wala akong karelasyon. Ako rin, ganyan ang iniisip ko. Mula nung iniwan ako ng ex-husband ko nawalan na ako ng tiwala sa pagmamahal. Sa ganda mong yan, iniwan ka pa? Anong sa ganda mong yan? Mukhang matagal ka nang hindi nanligaw ah. Sobrang gasgas na yung linya na yan. Maganda ka naman kasi talaga. O sige na nga. Hoy, bakit ka nga iniwan? Parang hindi naman ako naniniwala. Akala ko forever na kami kaso nakahanap ng mas bata sa akin. Hindi kita gaganunin. Hay nako, isa na namang gasgas na linya ng mga lalaki yan eh. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Tsaka bata ka pa naman ha. Mas mukha ka pa nga bata kaysa doon sa bunso kong si Kailin eh. Uy, baka marinig ka ni Kailin, baka maglayas yun ha. Hayaan mo siya maglayas para mabawasan yung pinapalamon ko. Ay sorry, napalakas yung tawa ko. Sige lang, gusto kong naririnig ang tawa mo. Grabe, kaya kayo nagkaroon ng 3 anak ng asawa mo kasi ang galing mong mangbola, no? Kayong mga babae, iniisip niyo laging nang bobola kami mga lalaki. Hindi ba pwedeng yun talagang nakikita namin sa inyo? Nakakarami ka na ng puntos, ha? Punto saan? Di sa puso ko. Ay, Napakilig ba kita? hindi ko alam eh. Parang may kumalabit sa puso ko. Ako na yung kumakalabit na yan. Nanibago ko eh. Gusto mo bang may kumakalabit sa'yo? Uy, ano ba yan? Grabe na ang pamumulo ng pisngi mo, ha? Kinikilig ka nga. Dahan-dahan lang kasi. Alam mo namang parang baguhan ulit ako sa ganito eh. O sige po, dadahan-dahanin ko para hindi masakit. Uy, iba tuloy ang naiisip ko. Ako rin eh. Nakakatuwa ka naman kausap. Walang kaarte-arte. Komportable kasi ako sa'yo. Ako rin komportable sa'yo. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito sa babae. Sa lalaki ba? Hindi ako katulad ng mga anak ko ha. Sila yung mga bakla, hindi ako. Naniniguro lang. Ayoko na kasing masaktan. Hindi ka masasaktan sa akin kung maging tayo. Paano kung maging tayo na ngayon? Hala, sigurado ka? Ayaw mo ba? Gusto ko. O sige, tandaan mo na tong araw na to ha. Ngayon ang anniversary natin. Nabigla ako dahil mabilis si Gemma papadudot. Nagkaroon tuloy ako ng karelasyon sa isang iglap. Hindi naman ako nakatanggi kasi interesado na rin ako sa kanya saka sino ba naman ako para tumanggi noon. Swerte na nga akong masasabi dahil nakabingwit ako ng sexy, bata at magandang babae. Nakangiti lamang ako buong magdamag habang kausap si Gemma. Wala akong ibang ginawa kundi ang makinig sa kanya. Dati naman ay wala akong pasensyang makinig sa mga kwento ng ibang tao. Pero hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng interes na makinig kay Gemma. Doon ko napatunayan na love at first sight ako sa kanya. Hindi ko talaga inakalang sa edad kong yon ay magkakaroon pa ako ng karelasyon.
Nabitin nga ako sa date namin dahil kinailangan ng umuwi ni Gemma dahil maaga pa raw ang pasok niya kinabukasan. Nalungkot akong hinatid siya palabas ng bahay. Hinintay ko siyang makasakay ng taxi at palihim akong nagdasal na sana ay walang dumating na taxi para mapilitan siyang magstay pa sa piling ko. Habang nag-aabang kami noon ay nakayakap lamang siya sa akin. Nakaramdam ako ng init sa katawan pero sinubukan ko yung baliwalain. Kontento na kasi ako noon nakausap siya at bonus na lang talaga kung may mangyari man sa amin. Papadudot walang dumating na taxi sa lugar namin kaya naman nilakasan ko ang loob ko at sinabing doon na lamang siya sa bahay matulog dahil hindi rin naman uuwi ang mga anak ko. Natuwa ako noong pumayag siya at saka bumalik na kami sa bahay. Pinahiram ko siya ng damit at saka nangako sa kanya na gigisingin ko siya ng maaga para makauwi siya kung kailangan. Nang makahiga na kami, ay bigla niya akong hinalikan. At doon nga ay may nangyari na sa aming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging masaya ang relasyon ko kay Gemma, Papa Dudut. Napansin niyo ng mga anak ko at sinabi nila na blooming araw ako. Nagloko pa si Rachel at sinabing baka mas sobrahan daw ako sa dilig at baka mas lalo akong malanta. Nagawa nilang tuksuhin ang relasyon namin ni Gemma pero ramdam ko naman na masaya lang talaga sila para sa akin. Madalas kaming lumalabas noon ni Gemma dahil mahilig siyang mag-mall at mag-out of town. Hindi ko yun nagawa noong buhay pa ang asawa ko dahil mas gusto namin na magkasama lang lagi sa bahay. Nakasanayan kasi naming mag-asawa na mag-ayos ng mga gamit sa bahay, magkumpuni ng mga nasirang gamit ng mga anak namin. Hindi nga rin kami madalas nagdi-date mag-asawa noon at ang pinakamalayo lang sigurong napuntahan namin ay ang plaza at peryahan sa kabilang barangay namin. Kakaiba po ang naging timpla ng relasyon ko kay Gemma at hindi ko naman sinasabing masama yon na nibago lamang ako. Madalas na nakita mga tuhod at likuran ko gawa ng edad ko pero hindi ko yon pinakita kay Gemma dahil nakita ko siyang masaya kapag lumalabas kami. Kapag masaya siya noon ay masaya na rin ako. Kaya doon pa lamang ay alam ko na sa sarili ko na nahulog na ako ng todo kay Gemma. Hindi ako nag-alinlangang ibigay sa kanya lahat ng bagay na magpapasaya sa kanya. Marami ako nagawa para sa kanya na aaminin kong hindi ko nagawa para sa misis ko. Pero hindi ko pwedeng alisin ang katotohanan na mas minahal ko pa rin siyempre ang asawa ko. Hindi lang dahil nakokonsensya ko kundi yon talaga ang totoo. Kaya lang iba siyempre ang pagmamahal ko para kay Gemma. At sana kung nasaan man ang asawa ko noon ay maintindihan niya kung bakit nagbigay todo ako sa bagong karelasyon ko, Papa Dudut. Gising pa pala kayo. Hinintay talaga namin kayo, Tay. Oo nga, Tay. Bakit ngayon ka lang? Nangangamoy sermon na naman to, ha? Nanood kasi kami ng sine ni Gemma. Aba? Nanonood kayo ng sine, Tay? Sabi mo dati, radyo lang ang gusto nyo. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Mga sisi, pansin niyo ba na puro bagong damit ni tatay? Last week ko pa napansin yan. Nagbibinata eh. Hayaan na natin. Napansin nyo bang bagong pustiso ni tatay? Ay, oo nga. Hindi na masyadong gumagalaw. Wala nang sariling buhay yung pustiso niya. Kayo talaga. Naninilaw na kasi yung dati kong pustiso. Kaya nagpapalit na ako ng bago. Saka may niregalo si Gemma sa akin na pandikit ng pustiso para hindi gumagalaw kapag gamit ko. Kayo, Tay, anong regalo nyo kay Gemma? Marami. Ay, mga sis, bakla na ang tatay natin. Nagre-regalo na rin. Baka naman binila mo na ng motor si Gemma, ha? Ayaw naman niya ng motor. Mabuti naman. Ayusin ko lang yung loan ko para mabilang ko siya ng sasakyan. Teka, sasakyan? Yun kasi yung gusto niya regalo sa kanya sa third yung buwan ng relasyon. Mansari. Oo, yun nga. Lagi kong nakakalimutan yan. Balikan lang po natin yung sasakyan na gusto niya, ha?
Bakit daw? Para hindi na kami sumasakay sa jeep tuwing magde-date kami. O kaya magbabas kapag mag-out of town. Nahihirapan daw siya eh. Siyempre, gusto ko komportable siya. Tayo nga walang sasakyan eh. Kaya naman natin. Mga lalaki naman tayo eh. Babae si Gemma. Tay, maarte rin po kami. Hayaan nyo na. Pwede namang hulugan yung gusto niya sa sasakyan. Kahit hulugan yan, hindi nyo pa rin siya dapat bilhan ng sasakyan. Kabago-bago nyo pa lang pero humingi na agad ng sasakyan. Maliit na bagay lang naman yun kumpara sa saya na binibigay niya sa akin. Tay, hindi maliit na bagay ang sasakyan ha? Alam niyo naman hindi ganun kalaki ang kinikita nating lahat dito. Halos kulang pa nga para makapag-ipon tayo ng malaki-laki. Tapos bibigyan niyo lang ng sasakyan yung bruha na yon? Teka, bakit ba kayo nagagalit? Ako naman nagagastos. Hindi ko naman kayo obligay magbigay ah. Nagagalit kami, Tay, kasi inaabuso na kayo ng di nyo alam. Lambing lang naman niya sa sasakyan na yun. Kaya ko naman paghirapan eh. Malapit na kayo maging senior, Tay. Baka hanggang mag-retire kayo binabayaran nyo pa yung sasakyan ni Gemma. Di kami papahig ng ganun. Gusto nga namin mapaaga retirement mo para makapagpahinga ka na. Tapos kukuha ka pa ng sasakyan na babayaran. Magtiwala kayo sa tatay nyo. Kaya ko to. May tiwala kami sa inyo, Tay. Pero kay Gemma, wala. Kayo naman nagreto sa akin sa kanya. Bakit kayo kinukontra nyo na? Hindi nyo ba talaga nakikita ang punto namin, Tay? Parang pineperaan na lang kayo ni Gemma eh. Hindi naman ganun na nangyayari. Gusto lang niya maging komportable kami sa biyahe. Siya lang ang gustong maging komportable. Ayusin yung pagdidesisyon nyo, Tay ha. Gigil kami sa inyo. Hindi kayo pwedeng bumili ng sasakyan para kay Gemma. Hay nako, haharangin namin yan. Papa Dudut, hindi na ako nakaimik sa mga sinabi ng mga anak ko. Bihira lamang silang magsalita ng ganon kaya alam ko noon na may pagkakamali ako. Doon ko lang din napagtanto na mali nga na bilhan ng sasakyan si Gemma. Nilambing kasi niya ako at sinabing nahihirapan na siyang mag-commute kaya naawa naman ako. Bukod pa sa sasakyan ay marami na rin siyang pinabili sa akin sa mall. Tuwing lumalabas kami noon ay lagi siyang nagpapabili ng bag, sapatos o kaya yung mga stuffed toy na ipamimigay daw niya sa mga pamangkin niya. Hindi ko naman siya nagawang tanggihan dahil napangunahan na rin ako ng hiya. Kasalanan ko rin kasi na sinanay siyang ganon dahil nangako ako sa kanya na gagawin at ibibigay ko ang lahat para maging masaya lamang siya. Hiningan na rin niya ako ng 10,000 piso dahil na-short daw siya sa allowance niya. Hindi ko na lamang yun sinabi sa mga anak ko dahil tiyak na dudurugin nila ang bagong pustiso ko. Nag-decide akong hindi na nga pagbigyan si Gemma sa hinihiling niyang sasakyan. Nakaramdam ako ng takot dahil baka yun ang maging mitya ng relasyon namin. Hindi ko pa kayang maghiwalay kami noon kasi na-in love talaga ako sa kanya. Kaya ako nagawa ang lahat ng bagay na yon para sa kanya dahil gusto ko na siya. Isang araw ay inaya ko siyang lumabas para aminin sa kanya ang totoo. Dinala ko siya sa mall at nilibre sa parlor, nagpariban siya at pagkatapos ay nagpa-facial na rin. Nagpabili muli siya ng bag na mamahalin at binili ko naman. Naisip ko na mas okay na yon kesa sa bilhin siya or bilhan siya ng sasakyan. Pagkatapos noon ay inaya ko siyang pumunta sa bahay para kausapin. Kailangan ko kasi ang mga anak ko para lumakas ang loob ko dahil kung ako lamang ay siguradong titiklop ako noon. Nung nakauwi na kami sa bahay, nasa kwarto ang mga anak ko kaya naman sinimulan ko nang kausapin si Gemma. At dinasal ko na sana ay marinig yon ng 3 kong mga anak. Nagmamadali na umuwi gusto ko pang mag-shopping. Sayang yung oras Pagod na rin kasi ako maglakad Pwede ka namang umupo habang naghahanap ako ng mga ipapabili ko sa'yo. Oo nga pala Gemma. Napag-usapan na rin yung pagbili. May gusto sana ako sabihin sa'yo. Ano yun? Tungkol sa sasakyan na pinapabili mo. Nakaloon ka na? Kailan tayo bibili? Yun na nga Gusto ko sanang… Check tayo ng latest ha. Ayoko ng second hand. Gemma. Tsaka dapat pula at pang babae, okay?
Kasi ako naman ang madalas nagagamit. Kasi ano eh, Hoy! Hitad na babaeng atat makasakay sa pulang sasakyan. Baka gusto mo sa karon ng patay ka namin isakay. Girl, akala namin iba ka. Katulad mo rin pala yung mga ex naming namimera. Talo mo pa yung ex ni Ate Rachel? Sa kanya motor lang yung pinabili? Ikaw, gusto mo sasakyan? Nasaan ang iya, girl? Teka nga, bakit ba kayo nakikialam dito? Sa inyo ba ako nagpapabili ng sasakyan? Sa tatay nyo naman ah. Tatay namin siya, kaya may say kami sa gagawin niya. Pera niya ang gagamitin para sa sasakyan ko. Sasakyan mo? Wala pang ang nalulon eh. Ambisyosa to. mga anak, wag naman ganyan makipag-usap. Tama ka dyan, Jose. Tandaan nyo, ako ang future nanay nyo. Anong future, nanay? Kaya mo ba kaming iira ulit? Para sabing nanay ka namin? Wala kayong future ni tatay kung ganyan lang na piniperahan mo siya. Makapang-judge naman kayo porke nagpabili lang ako ng sasakyan na may mera na ako kagad? Eh ano tawag dyan? Loka-loka to? Kala ko matalino ka. Bakit parang lusak naman ang utak mo? Ang pasmado ng bibig mo, Kailin, ha? Hay! Huwag mong sinasabi ang pasmado ang bibig ni Kailin, ha? Paanya lang ang pasmado sa true lang. Tracy naman eh. Akala ko ba tayo magkakampi? Gemma, itong mga anak ko kasi nag-aalala. May edad na rin kasi ako at gusto ko nang mag-retire. Kawawa naman ako kung hanggang sa retirement ko nagbabayad pa ako ng sasakyan. Pero nangako kang bibilhan mo ko, di ba? Lahat ng pangako, napapako. Kaya kung ayaw mong ipako ka namin, atrasan mo na yung pinangako sa'yo ni tatay. Hindi pwede! Napag-usapan na namin ng tatay niyon tungkol sa sasakyan. Naibida ko na rin sa mga kaibigan ko. Nakakahiya kung wala akong may papakita sa kanila. Ipakita mo na lang yung hiya mo, utang na loob. Talagang pinipilit mo magpabili ng sasakyan sa tatay namin? Kami nga di niyo mabilhan ng panty at bre. Tapos ikaw aasa ka na magkakasasakyan ka? Gumising ka, girl! Di ka ganun kaganda para bigyan ng hulugang sasakyan, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi lang siguro kayo para sa isa't isa ni tatay. Balang araw, makakahanap ka ng magaling mangkarna para magkaroon ka na ng sasakyan. Gemma, sorry talaga. Sige, magkampihan kayo, Jose! Break na tayo! Huwag ka nang umasa sa third mansari natin, ha? Ayoko na! Nakakasakal na yung mga anak mo! Diyan ka na! Magsama kayo yung mga anak mong salot! Teka lang, Gemma. Mag-usap tayo. Huwag kang umalis. Goodbye, Gemma! Balang araw makakasakay ka rin sa sasakyan. Kulay black nga lang, hindi red. Karo nga lang at hindi sedan. Kayo talaga. Ay, paano na kaya ako nito? Anong paano kayo nito? Okay kayo, tay. Hanggat kasama niyo ang tatlong dalaga niyo, tay, magiging okay ka lagi. Di ka namin pababayaan, tay. Kahit di mo kami bilhan ng sasakyan, di kami mawawala. Masakit ang naging hiwalayan namin ni Gemma pero nakayanan ko ang lahat ng yon sa tulong ng mga anak ko. Hindi nila ako iniwanan para hindi ako makaramdam ng lungkot sa pangungulila kay Gemma. Pinasyal din nila ako sa kung saan saan at nilibre pa nga sa mall. Lahat ng ginawa ko at binili ko ay para kay Gemma ay ginawa nila para sa akin. Doon ko talaga napagtanto na hindi ko naman talaga kailangan ng love life dahil busog na ako sa pagmamahal ng 3 kong junior at 3 kong dalaga. Sinubukan akong lapitan ni Gemma para humingi ng ikalawang tsansa pero ako na mismo ang tumanggi, Papa Dudut. Hindi nalaman ng mga anak ko na nakipag-usap at nakipagkita sa akin si Gemma. Ayoko na lang din na mag-away-away pa sila kaya hindi ko na lamang din sinabi. Saka wala rin namang balik ang mangyayari dahil ayoko na talaga. Hindi kami para sa isa't isa ni Gemma. Siguro dumaan lang si Gemma noon sa buhay ko para ipaintindi sa akin na hindi lang sa isang babae ako makakakuha ng pagmamahal. Napakaswerte ko kung matuturing dahil meron akong 3 anak na tinanggap ako. Akala ko noon ako ang tumanggap sa kanila pero kabaliktaran po ang mga nangyari. Sa naging pagkakamali ko, hindi sila nag-atubiling tanggapin at intindihin ako. Minahal nila ako higit pa marahil sa kakayahan ng ibang anak. Kaya araw-araw ako nagpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng mga anak na binabae. Kaya pala hindi naging malungkot masyado ang buhay ko kahit binawi ng Diyos ang asawa ko dahil
meron po akong 3 anak na pumuno ng pagmamahal na yon. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham at sa pangunawang inyong ibinigay. Ang inyong kabarangay forever, Jose. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever!